Hello guys, so ito yung part 2 na yung nakaraan na video ko na mga cheap wow collection ko. Yung huli kong naipakita, diba, natandaan nyo to? Ito yung kasi medyo nahilig, ito yung halos, ito na yung mga hinahanap ko ngayon. Ito yung mga two-tone, tsaka yung mga navy blue. Baka parang huminto muna ako doon. Then ito yung mga hinahanap ko ngayon kasi yung para maiba naman yung mga yung mga mukha ng chipwako, yung iba-ibang kulay. So ito yung una-una kong nakuha na na-feature ko na to na isa sa pinaka ibang color ng chipwako. Then, tapos nito, nakipakita ko na rin to. So, iba naman din. So, gray naman siya. Ayan. So, medyo natuwa ko sa mga ganito, yung mga ibang color. So, yun, pagka nakakita ako, so, pagka ilang budget, nakuha ko. So, ito yung isa. Ito yung mga recent na nakuha ko. So ito parang mint siya. Mint. Then ang ang material nga lang niya, it's cotton nga lang siya. So hindi siya polyester, hindi siya wool. So cotton. Cotton at the same time siya. Snapback. Mint din yung snapback niya. So ito. So okay din naman siya. Then, sumunod itong black na green. So, ito, siya? Ito wool. 100% wool siya. Ito. So, ganda rin siya. Ayan. Then, sumunod ito. Ito, maganda rin ang kulay niya. Halos yung mga chipwako parang mga green din siya. Ito parang light green. Isa mint green, isa green. Ito parang light green na yellow. Then side patch niya. Ganda yung side patch niya. Ito yung sa kabila. So katulad nito yan. Ito yung side patch ng kabila. Isa. Ito, naman to? Polyester siya. So, ang ganda rin yan. Then, sunod. Iba tayo sa kulay. Ito, ganda rin to. Ayan. Parang siya? Orange. Hindi siya pula eh. Parang orange ang color niya. Then, yung side patch niya ganun din. Katulad mo sa black tsaka sa isa. Tsaka yan. So, ito polyester siya. 100% polyester siya. So, ang ganda din, di ba? Solid din siya. Then, sunod, ito. Black siya. Then blue naman yung chipwako niya. Tapos yung likod. So ito naman, it's siya, 80% polyester. 80% na wool, then 20% na polyester. So mix ng polyester tsaka wool. Ang ganda rin niya. Tapos yung color niya rito parang gray. Then black din, chipwako na blue. So, dahil pa akong hinahanap pero recently parang wala na akong makita. So siguro mga nasa ibang collectors na rin, iba nasa ibang collection, nasa ibang nangungulit na rin ng chipwako. Pero recently here pa na naman. Then sumunod, ito solid din to. Violet siya, then parang gold yung chipwako niya.
Yan yung likod niya. Ganda oh. Parang flat siya. Then, yun. Side patch ng 1954. Side patch. Mukhang legit naman siya. Mukhang legit naman. Legit naman siya. Meron naman siyang gano'n. Yung parang ano. Mukhang legit naman siya. Then, ano siya. 100% polyester. Kasi di ba sabi nila na hindi na nga raw maglalabas ng ganitong side patch. Pero ganda. Ganda siya. Mga, siguro may mga old stock pa rin talaga. Yan yung era. Yan 1954 side patch. So, ito ano siya. 100% polyester siya. So yan. Yan. Sunod. Ito. Solid din to. Ito parang Philippine Heritage ata ang tawag nila rito. Dahil kasi may ano siya, Philippine flag. Hindi ko alam kung saan nirelease to, kung nirelease ba sa store natin dito sa Philippines tong New Era. Hindi ko pa sila natatanong. Hindi ko alam kung na-release to dito. Itong gold din siya eh, pero ang ganda. Then, yun nga lang, snapback siya. Snapback, then at the same time, yun, 100% wool. Ang ganda niya. Philippine Heritage nga ata dito, Pech Collab. Ang ganda. Solid siya. Then yan. Then, ito yung last na siguro. Ito, solid din. Parang ano siya, local brand natin. Kumbaga dito siya gawa. Pero, ang ganda. King. Then, meron siyang side patch na ano, na I think ano to eh, 1996. 1997, 95. So may side patch din siya. And dito meron siya. Yun nga lang snapback siya. Then Cleveland. Then nakalagay Wacom engines. So, ang ganda. Kadali nila. Ito pala kay Trevor. Kasi isa sa malupit din na collection ng Chief Wahoo. Tsaka iba pang mga sombrero. So, solid din yung collection niya. So, si Trevor. So, ganda rin ito. Then, meron lang tayong quick comparison. Kasi recently, ito nga, di ba, yung napakita ko sa inyo. Na 1954 side patch na almost rare na then American League na side patch. Then flat siya. Ito 100% wool. 100% wool siya. So yan, ito yung isa sa pinaka-rare na. Then ito, nakita ko to. Isot ko muna to. Then ito, nakita ko sa eBay. Malaki yung ano niya, yung American League logo niya. Then meron siyang 1954 na side patch din. Sold din yung Chief Wahoo niya. Then alam ko, orig din naman siya. Kasi meron din siyang ano eh. Meron din siya dito yung ano ng New Era. Then ito, made in 100% polyester, made in Bangladesh. Itong isa made in Haiti. So, tingnan nyo. Quick comparison, tingnan yung logo. Oh. Dito sa kabila malaki. Sa wool, dito na, dito sa wool, ito yung mas maliit. Ito yung mga nakikita ko talaga. Even sa YouTube, ito yung nakikita ko na maliit yung logo ng American League. Dito, pagdating dito, ang laki yun. Then, ano rin siya,
flat din siya, flat, parehong flat yung ano, MLB low. Yung pagdating dito, yun, magkaiba rin, no? Ito light yung pagka yellow niya, ito parang may pagka dark brown, pero yung ano nila halos pareho rin, yung logo ng Chihuahua. Ganda eh, pareho eh, pero yung ano nila, yung background nila magkaiba. So pareho itong 1954 na side patch. So yun lang, pero digit check ko naman din to na ano naman siya, authentic din. Then pag-usapan natin yung yun nga, dahil sa diba 2018 yung last season ng Cleveland Indians. Then 2019 nagbago na sila ng pangalan, na naging ano na sila, naging Cleveland Guardians na sila. So nabago yung logo, bago yung pangalan. So ano ba to? Parang advantage ba o disadvantage sa mga nagko-collect ng Chihuahua? So pareho eh, advantage o disadvantage. Advantage is kung marami ka ng koleksyon, marami ka ng ipon na Chihuahua, siguro masasabi ko na advantage yun, kasi yun nga eh, ang hirap niya nang hanapin. Kumbaga sa market, ang hirap niya nang hanapin. Makahanap ka man is sobrang taas, sobrang laki ng presyo. Kumbaga taas, masyadong mataas. Yung iba hindi mo agad mabili kasi nga sobrang taas. Pero siyempre hindi ko naman masisi yung mga ibang seller na siyempre siya eh, kumbaga rare na yung Chihuahua. Kung matagal na rin siyang walang production, kasi yun nga 2018, then 2019 iba na yung nila. So 2018, so siyempre that time parang hindi na sila pwedeng gumawa ng sombrero about Cleveland Indians or Chihuahua. So advantage yun para sa marami nang na-collect, kasi yun nga sobrang high demand, sobrang taas ng price niya, even na ilang taon pa lang na nawawala yung Chihuahua. So 70, so 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So 7 years na wala na halos sigurong production ng Chihuahua. Pero yung mga 2019 siguro mga meron pa yan. Pero palagay ko yung mga pagdating ng 20s baka wala na rin. Yung mga nabibili ko, mga mga old stock siya. Mga new old stock. Yung mga iba kasing collector, hindi naman siya sinusot, kung minsan lang. Then yung iba nakakuha ko is brand new talaga, or hindi ko alam kung brand new pa talaga, kasi halos mga nakukuha ko mga naka-flat pa yung curve niya. So kasi pag nagsombrero ako, curve ako eh, curve o semi-curve, pero most of the time curve ang gusto ko. So yun yan. So yun ang advantage. So nakikita ko naman na disadvantage. Para sa akin disadvantage naman kasi dahil nga wala ng production ng mga Chihuahua sombrero, yung mga bagong lumalabas ngayon na mga sombrero,
halimbawa yung mga A-frame, ang ganda rin yung A-frame, yung fit ng A-frame, sinubukan ko, ang ganda rin ng fit niya. Ano siya, naka-curve na siya, at the same time mataas din yung crown niya. Yan kasi yung mga bagong, yung mga gusto ko ng sombrero ngayon, yung matataas na yung crown. Hindi katulad nung dati na hili din ako sa 3930 na yung crown niya hindi ganun kataas. Pero kasi parang mas maganda nga yung ano, yung mataas yung crown. Then yung disadvantage yun nga, kasi nga na siyempre ang daming lumalabas din na bagong sombrero ngayon. So yun na, wala na. Pagdating sa Chief Wahoo, wala na, hindi na sila makagawa eh. Marami nga yung mga side patch na ang daming iba-ibang klaseng side patch. Din siguro ang dami pa rin pwedeng gawin, o ang dami pa rin colorway na pwedeng gawin sa Chief Wahoo. So sayang din eh, kasi na yun nga, yun siguro yung disadvantage para sa akin, na hindi na tayo makabili ng mga bagong design, ng mga bagong sombrero na gawa ng ibang mga gumagawa ng sombrero katulad ng Era, 47 grand. Wala na eh, kumbaga hanggang doon na lang. Kumbaga kung makahanap ka, unahan na lang sa market. Ngayon kung mataas, so pwede mong ipas, pwede mong, kung kaya mong bilhin. So yun ang nangyayari ngayon. Kumbaga hirap niyang hanapin. So yun lang. Kumbaga napablog lang ako bigla dahil kasi siyempre medyo marami rin itong ano ko, nakakuha ko na ibang color ng mga Chief Wahoo. So yan, so salamat sa mga manonood, sa mga magla-like, sa mga magko-comment. Comment nyo lang yung mga ano nyo, yung mga sa tingin nyo advantage o disadvantage ng pag-ban ng logo ng Chief Wahoo. So ito naman is ano naman eh, kumbaga wala naman akong against, yung katulad ng previous na sinabi ko na wala naman akong against na yun nga, pagbago ng pangalan ng Cleveland Indians. Siyempre hindi naman tayo, yun nga, hindi naman tayo Amerikano, hindi rin tayo Native Americans. So nasa ano yun eh, nasa culture nila yun, na siguro yun nga, sabi nila di ba racist nga. Kaya wala rin akong against na palitan yung pangalan. So I love them lang. Mahal ko lang, gustong-gusto ko lang talaga yung logo ng Chief Wahoo. Yan, Chief Wahoo forever.